Seryoso ako, pikit. Ayan, imagine niyo yung sarili niyo na nasa isang maputing lugar, puti yung sahig, puti yung mga walls, ganyan. Hindi nyo alam kung paano pala kalaki yung kwarto. Ngayon, sa harapan ninyo, merong malaking mga salita. Ang nakalagay doon, modelong leader. May tao ba na pumasok sa isip ninyo? Kasi wala ka talaga yung mula. Meron bang tao na pumasok sa isip ninyo? Kung nakita ninyo yung salitang modelong leader? Meron. So yun, yun yung topic, yun yung paksa ko ngayong araw ko. Modelong leader. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung ano yung paksa ko. Bakit? Kasi hindi naman natin nalaman kung ano isang modelong leader, di ba? Pwede natin sabihin ang modelong leader dapat responsable, dapat marunong mag-handle ng oras niya, ganyan. Pero hindi, ano yun, ang modelong leader ba dapat isang perfectong tao? Kung ganun din lang naman, ang isang modelong leader, hindi yan pinapanganak ng natural. Ang modelong leader, mapoproduce lang yan pag isa siyang genetically modified na organism, di ba? Hindi siya pwedeng ipanganak, hindi pwedeng magkaroon ng perfectong tao. Dumako naman tayo sa iba't ibang mga bansa. Sa Pilipinas, ang naiisip ko kapag sinasabing modelong leader, alam ko si Ramon Magsaysay, isa siya sa pinakamamahal na presidente ng bansa, di ba? Mabait siya, at gustong-gusto ng mga Pilipino yung imahe na yun. Pumunta lang tayo sa ibang bansa, sa Japan. Noong World War II, ang Japan kasama siya sa mga Axis powers at ang leader nila doon ay si Emperor Hirohito, si Emperor Showa. Sa paningin natin, hindi natin siya gusto, pero sa mga Hapon, gustong-gusto nila yun. Kumbaga para sa kanila, siya yung modelong leader nila, pero para sa atin hindi. Sa bandang Europa naman, sa Germany, si Adolf Hitler naman, siya yung kumbaga leader nila doon. At nakakita kayo ng mga videos nila, para lahat sila gustong-gusto siya, di ba? Pero sa atin, sa mga Hudyo lalo, hindi nila yun gusto. Ayun, so ano bang sinasabi ko dito sa aking speech na to? Ang ibig ko sabihin ay, katulad na sabi ko kanina, walang modelong leader. Meron lang mga ideya na mamamayan, meron lang mga ideya na sambayanan na pinasusunod ng mga leader. Kaya napapanahon din ngayon, malapit na mag-eleksyon, gamitin natin yung kapangyarihan natin na bumoto, huwag tayo mag-a-abstain. Dahil ang pagboto, yan pinaglaban ng mga ninuno natin. At maging tayo isang ideal na mamamayan, maging tayo ideal na student body para sa mga magiging nating leader sa pinalaunan. Dahil kung yung leader lang naman yung magiging modelo, parang wala din tayo.